Naniniwala si Margaret Cruz na ang pera ay hindi tumutubo sa mga puno. Kailangan niya magsumikap para makuha ang gusto niya, ang magkaroon ng sariling negosyo. Pero parang napaka-unfair ng buhay dahil kahit anong pagsisikap niya, at the age of 22 ay mahirap pa rin siya. Naniniwala naman si Rafael Montemayor na ang pagpapakasal ay isang lifetime commitment at wala pa siyang planong magpakasal sa hinaharap. But his parents were so persistent of pressure him to get married para magkaroon sila ng apo. Ang tagapagmana ng business empire ng Montemayor. Dahil sa pressure ng kanyang mga magulang, nagpa siya ang bilyonaryo na magkaroon ng surrogate baby. At para kay Margaret dahil sa kanyang ambisyon, nagpa siya siyang isugal ang kanyang iniingatan para maging surrogate mother. Pero paano kung ang isa sa kanila ay mai-in-love? Paano na ang kanilang kasunduan? Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-in-love sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Huminga muna si Margaret ng malalim habang nakatingala sa mataas na gusali sa kanyang harapan. Nang pakiramdaman niya ay handa na siya, ay saka siya tumuloy sa pagpasok sa gusali at dumiretso sa reception area. Isang nakangiting receptionist ang kanyang tinanong kung nasaan ang opisina ni Mr. Rafael Montemayor. Itinuro naman ito sa kanya agad kung saan ito naroon. Not bad. Hindi masyadong stricto sa lugar na to. Sa isip-isip ng dalaga, ngunit nagkamali siya ng isang sekretarya ang humarang sa kanya. Akmang pagkatok sa pintuan ng opisina ni Mr. Montemayor. Well not. Literary hinarangan. Iyon bang dire-diretso lang siya patungo sa pintuan ng opisina nang biglang parang minatarantang boses ang nagpahinto sa kanya. Excuse me. Pigil tawag ng boses ng sekretarya nito sa kanya nang lampasan niya ito. Hindi niya naisipang magtanong sa babae na nasa mesa sa labas ng opisina ni Mr. Montemayor dahil busy ito sa pagtatype sa kanyang laptop. Anong kailangan mo, ma'am? Tanong nito sa kanya at nilapitan siya na para bang sinisiguro nito na hindi siya dapat basta papasok sa loob ng opisinang iyon at tanda itong iharang ang maliit nitong katawan. Huwag lang siyang tumuloy sa pagpasok. Gusto kong kausapin si Mr. Montemayor. Diretsyong sagot niya. Wait, may appointment ka ba sa kanya? Ano ang pangalan mo, ma'am? Tanong nito sa kanya at lumakad palapit sa mesa nito at kinuha ang notebook. Margaret Cruz po. Tinignan nito ang laptop at hinanap ang pangalan niya. I'm sorry, ma'am. Kailangan ninyong magpa-appointment bago po makausap si Mr. Montemayor. Busy kasi siya at fully booked siya ngayong araw. You can come back some other time. Paumanhin ito sa kanya pero parang hindi naman sincere. Miss, sinabi niya sa akin na pwede ko siyang puntahan dito anytime. Hindi ko alam na kailangan pa pala ng appointment. I'm sorry. Kailangan ko talaga siyang makausap. Paliwanag niya at akmang tutuloy sa harap ng pintuan. Wait, umupo ka muna dyan. Titignan ko muna kung pwedeng makausap si Sir Rafael ngayon. Pigil nito sa kanya at lumapit sa pintuan. Kumatok muna ito at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Sir, umpisa nito at isinara ang pinto kaya wala na siyang ibang narinig. Hindi nagtagal ay lumabas na ang sekretarya at pinapasok siya sa loob. Kumatok muna si Margaret sa kadahang-dahang pinilit ang siradura. Bigla naman siyang sinalakay ng matinding kaba. Biglang nanlamig ang kanyang kamay. Napasukan niya sa Mr. Montemayor na may binabasang papel habang hawak ng kanang kamay nito ang ballpen. Have a seat, miss. Tumingin lang saglit ito sa kanya at itinuloy nito ang pagpirma sa papel na nasa harapan. Nang matapos iyon ay saka ito ulit tumingin sa kanya. Inalapag nito ang hawak na ballpen sa mesa at pinagsalikop ang dalawang kamay. He looks so dignified. Boss na boss ang dating. Well, boss naman talaga siya base na rin sa binigay nitong calling card sa kanya. CEO ang titulong nakalagay doon under his name. Kaya pakiramdam niya ngayon ay para siyang isang empleyadong nagkasala at ipinatawag ng boss o di kaya'y empleyadong gustong humingi ng pabor sa kanyang boss
Like a long vacation leave or something na parang pagpapawisan ka talaga ng malamig kapag kaharap ito. Well, exaggerated, pero hindi pa naman siya pinagpapawisan. Pero aaminin niya na nanlamig ang kanyang mga palad. Nakaka-intimidate kasi ang kagwapuhan nito. Kahit hindi ngumingiti ang lalaking ito, ay sobrang gwapo pa rin. Ang malalantik nitong pilik mata, maitim at malalim na mata ay kay sarap pagmasdan. Ang balbas nito na bagay dito ay nakadagdag kagwapuhan dito. Marami siyang nakasalimuhang gwapo sa daan o sa mall, pero hindi kasing gwapo ng lalaking ito. So, what took you so long to come over? Seryosong mukha at ang mga mata ay titig na titig sa kanya. Parang bigla siyang nawala ng sasabihin. O may gusto naman talaga siyang sabihin, ngunit parang hindi niya alam kung paano sisimulan. Isang buwan na ang nakalipas nang huli silang magkitang dalawa. Dinala siya nito sa isang cafe, tapos sinabi nito sa kanya ang sadya at binigyan siya ng calling card. Hindi siya tumawag o nag-text man lang tungkol sa trabahong inaalok nito. I'll take it. Pa-English niyang sabi. Ganyan si Margaret kapag kinabahan, nagagalit, naiinis, masaya o di kaya'y lasing. Biglang lumalabas ang pagka-Englishera niya. What do you mean? Panigurong tanong nito sa kanya habang hindi siya hinihiwalayan ng titig nito. I mean, tatanggapin ko ng alok mong maging surrogate mother sa isang kondisyon. Matamang nakinig lang si Rafael sa kanya. Make it 5 million. Seryosong sabi niya at pilit tinatago ang kaba na baka hindi pumayag si Rafael sa hiling niya. Baka mapurnada pa ang plano niyang pagpapatayo ng maliit na negosyo pagkatapos ng kasunduan nila. Sino ba naman siya para mag-demand? Pero bahala na. Take it or leave it. Wala namang mawawala sa kanya kundi ang oportunidad na umasenso. Kapalit ng pagbigay na anak sa lalaking ito. Mahirap din kaya iyon. Kaya dapat lang nasingilin niya ito ng malaki. Total, mayaman din naman ito. How are you going to spend that large sum of money? He asked out of curiosity. Well, I'm going to buy everything I want. Go everywhere I want, and live like a millionaire. Sounds cool and fun. Nakangiting sagot ng dalaga sa tanong ni Rafael. Isang biro lamang iyon para sa kanya. Pero hindi niya alam that he took it seriously. Well, bahala siya sa buhay niya. Bakit ba kasi nagtatanong pa siya kung aanhin ko ang pera? Wala naman siguro siyang pakialam kung paano ko gagastusin ang pera ko. Alangan naman itago ko lang sa bangko. Cool. Iyon ang reaksyon nito saka tumayo at may binuksan na drawer at kinuha ang puting folder. Bumalik ito sa upuan nito at binuklat iyon. Here, you need to sign our contract of agreement. Kumuha ito ng ballpen at ibinigay sa kanya. Aba? Talagang pinaghandaan ng lalaking tumagin itong usapin dahil may nakahanda na itong kontrata. Na-expect na kaya nitong pagpayag siya? O baka marami itong inalukan at maswerte lang siya na siya ang unang pumunta. Kinuha niya ang ballpen at nilagdaan ng papel ni hindi man lang niya pinagkaabalahang basahin ang nakasulat. Pagkatapos mapermahan ay inilapag niya ang ballpen. Since hindi mo binasa ang ating kasunduan, let me read it for you para mas klaro ang lahat and that we don't have misunderstanding in the future. Walang paligoy-ligoy na sabi nito. Bigla naman siyang kinabahan. Ano nga pala ang kanilang kasunduan? Number 1. You agreed to be a surrogate mother of my child. Number 2. You are paid to do that. You will get 5 million pesos. 3 million pesos advance payment. And you'll get the rest once your job is done. Number 3. You are provided accommodation, food, other necessities, and medical assistance while pregnant. Number 4. You need to take care of yourself while carrying my baby inside. After giving birth, leave the baby and never show up. Be a professional worker. Keep the secret and that no one should know. And lastly, number 6, don't fall in love with me. Seryosong saad ni Rafael habang nakatingin sa kanya. Excuse me? Pagak na tumawa si Margaret. Abay gwapo nga ito, pero hindi niya type ang mga mayayabang, mayaman at hindi gumingiti na lalaki. Pakiramdam naman niya ay nalunod siya sa sobrang dami ng mga kondisyones nito. Iyon lang ba? Not to fall in love with you? Tumawa pa siya ng pagak. Don't worry, Mr. Montemayor. It's not my intention to offend you.
You have the looks that every girl soon over your feet and every guy envies you to have. Seryosong sabi niya at halos pabulong na sabi niya para may dating. Hindi ko type ang mga gwapong katulad mo. Siguradong sakit sa puso lang dadanasin ko. Ayoko sa gwapo, mayaman, at hindi marunong umiting lalaki. Pagpapatuloy niya at nginitian pa ito na ikinapang abot naman ng kilay ni Rafael. So tell me your type. Walang ngiting utos dito sa kanya. Nadaganan siguro ang ego ng pagkalalaki nito dahil imagine hindi lahat ng babae ay type ito. Hindi naman maitago ni Margaret ang ngiti sa nakitang reaksyon mula sa lalaki. Parang pakiramdam niya, nakasugat siya ng damdamin ng isang gwapo at mayamang lalaki pero hindi niya gusto. Well, ang type ko sa lalaki ay siguro kabaliktaran mo. No offense meant ha. Gusto ko, simple lang siya tapos sobrang bait. Yung wala na siyang pakailam kahit hindi na malinis sa magiging asawa niya dahil sobrang bait niya at mahal na mahal niya ako. Nakangiti at parang nangangarap na saad nito. Mukhang bigla namang nagdilim ang mukha ng binata, ngunit binawi agad nito at ngumiti sa kanya. That's good. Then we're done and agreed. Just keep in touch. You'll get the advance payment soon. Any question? Back to business-like approach si Rafael at parang biglang naudlot ang pang-iinis ni Margaret dito. Curious lang ako. Ba't kasali sa rules ang huwag umibig sa'yo? Curious na tanong niya. Dahil masasaktan ka lang. Prangkang sagot nito. Any more question? Wala na, Rafael. I guess I need to go. Paalam ng dalaga. Better call me Mr. Montemayor. Let's stay professional. Wika nitong ikinahinto niya sa paghakbang. Binalingan niya ito at nginitian. No problem, Mr. Montemayor. It's nice working with you. Tumuloy na siya sa pintuan pero bago tuluyang buksan ito, lumingon muna siya. Ay, may isa pa pala akong type sa lalaki. Yung hindi mayabang. Sabi niya at dali-daling binuksan ang pintuan at mabilis na umalis. Hindi niya nakita ang nag-abot na kilay ni Rafael. Nakaraan. Doble ingat sa pagmamaneho si Margaret sa kanyang lumang motor. Nasira na ang signal light nito at kailangan pa niyang mag-hand signal kapag liliko o hihinto. Balak niyang umutang ng bagong motor dahil ang motor na lagi niyang ginagamit ay malaki ang maintenance. Lagi kasing may problema at kailangang ipaayos agad dahil kailangan niya na magagamit ang sasakyan para sa pagde-deliver ng mga paninda niya. Online seller kasi siya at kung ano-ano na lang ang binibenta niya online. Tulad ngayon, napapalapit na ang bagong taon. Nag-reseller siya ng mga kakanin at cakes, prutas at kung ano pang pwede niyang mabenta. Kailangan niyang kumita dahil may pinapaaral siyang isang kapatid. Senior high school pa lang naman pero magkakolehiyo na iyon sa susunod na pasukan. Wala na siyang amang maaasahan. Ang ama niya ay namatay na dahil sa isang aksidente at ang ina naman niya ay nagkakasakit. Nasa bahay na muna ito at nakatambay. Hanggang third year college lang si Margaret sa kursong Business Administration. Hindi niya natapos ito dahil na rin sa nangyari sa ama niya at sa depression ng ina niya. Kaya wala siyang nagawa kundi huminto muna at maghanap buhay. Kung ano-anong pwedeng pagkakitaan ang ginawa niya. Dahil beauty and brain siya, kahit ayaw niya ay pinatulan niya ang mga imbitasyon ng mga beauty pageants sa kanilang lugar at karatig probinsya. Kapag wala siyang contest, online seller naman ang pinagkakaabalahan niya. Hanggang sa tinatamad na siyang bumalik sa pag-aaral. Naniniwala siyang kapag masipag ang isang tao at may pangarap, kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay magiging successful pa rin siya. Gusto niyang magnegosyo. At naniniwala siyang balang araw ay makakamit niya iyon. She'll become a real businesswoman. Well, businesswoman na siya ngayon. Iyon ang tawag sa kanya ng mga friends at kakilala niyang mahilig mangbuli sa kanya. Dahil nagbebenta siya ng mga kakanin ay businesswoman na siya. Oo nga naman, pero alam naman nila kung magkano lang ang kita ng mga online seller. Maliit lang ang patong niya sa mga inaangkat niyang paninda plus delivery pa. Kaya minsan, gusto na niyang sumuko sa mga pangarap niya. Ilang taon na ba siya? 22 and still single at walang narating sa buhay. Oo, para sa kanyang ambisyosa, wala pa talagang narating sa buhay ang tingin niya sa sarili niya dahil gusto niya magkaroon ng sariling negosyo. Iyon ang pinaka-main goal niya. Paano? Hindi niya alam pero gagawin niya ang lahat para umasenso lang siya dahil sawa na siya sa buhay mahirap. Oo at maganda siya at yun daw ang gagamitin niya para umasenso, sabi ng mga walang puso niyang kaklase noon.